Praise the Lord. Magandang araw po sa bawat isa. Naniniwala po ako na naihanda na ng Panginoon ang ating mga puso't isipan para maging maayos at magandang sisidlan po ito ng kanyang banal na salita. So tayo po ay nasa second topic na po ng ating brand new series for the month of April entitled Meltdown. So how does God respond when we totally melt down? At ano ba ang gusto ni Lord na response din natin kapag tayo ay unti-unting natutunaw? Alam niyo po yun, nangyayari ba sa inyo yon yung mga bagay na kung saan unti-unti kang tinutunaw ng iniisip mo, ng mga nangyayari sa paligid mo, at kapag ikaw ay natutunaw, ay ikaw ay magugunaw, talaga maglalaho ka. Unti-unti kang mawawala, hindi ka makakapag-perform ng maayos sa pinapagawa sa'yo, hindi ka makakapagtrabaho ng maayos, nawawala ka sa eksena, nawawala ka sa sarili, nawawala ka sa focus mo, at nawawala ka. So ano ba ang gusto ng Panginoon na maging response natin dito? Ano ba ang nais ng Panginoon at ano ba ang kanyang tugon kapag tayo ay dumadaan dito sa sitwasyon na ito? Napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon dahil naniniwala ako na kung saan may kanya-kanya po tayong kinakaharap sa buhay at isa dito sa mga pag-uusapan natin ngayon o lahat ito na pag-uusapan natin, tiyak ikaw ay dumadaan dito at makakaranas ka dito ng tinatawag natin dito sa series natin na meltdown. Pagkatunaw na kung saan nagre-resulta ng pagkawala mo sa focus mo, at pagkawala mo sa ginagawa mo, lahat ng bagay, mawala yung bagay na yon, mawala ka. Anuman ang sitwasyon, tiyak na mawawala ka dito pag hindi ka nakapag-response ng maayos dito. So I want you to open your Bible with me in Acts chapter 28 verses 1 through 6. Acts chapter 28 verses 1 through 6. So mapapansin po natin before ko basahin ito, si Apostle po mga kapatid, alam naman natin habang titignan natin ito, si Apostle Paul ay napaka-faithful na witness ng ating Panginoon. Nung nagkaroon siya ng life-changing na encounter kay Jesus Christ, dun sa road to Damascus. So itong road to Damascus na ito until na-encounter niya, hanggang nung na-encounter niya ang ating Panginoong Sokristo, talaga nagpatuloy siya, naging great preacher siya ng salita ng ating Panginoon. At talagang hindi siya tumigil doon. At mapapansin natin dito sa kabila ng paglilingkod ni Apostle Paul, nagkaroon siya ng mabibigat na mga persecutions. At sa bigat ng persecutions na ito, at dito na, mapapansin natin, atras lang tayo ng konti kasi pag-uusapan natin Acts 28. Pagdating ng Acts 27, sila ay bumabiyahe papunta ng Roma. Kasi doon siya lilitisin. At sa kanilang pagbiyahe papunta ng Roma, they were caught up in a terrible storm kasama ng kanyang mga kasama. And everyone on the ship supposed that they were going to die. At nagpadala si Lord ng kanyang angel para i-comfort si Apostle Paul at sabihin sa kanya na hindi sila mawawala, na hindi sila mamamatay. At ang nangyari na i-save itong buhay niya at buhay ng mga kasama niya. Nung na-save yung buhay niya at mga kasama niya, sila ay napunta, actually, na-shipwreck nga sila dito Sila ay napunta dun sa island na ang pangalan ay Melita. Itong island na ito was located in the Mediterranean Sea between Sicily and Africa. Ang tawag ngayon dito sa island of Melita is an island called Malta. Malta na ang tawag nito, yung island ito between Sicily and Africa. So, alam niyo po mga kapatid, nung sila ay napunta, yung mga survivors na yon, actually yung survivors dun sa shipwreck na yon, na naligtas ay 276. Biruin mo, dami. 276 na survivors. At alam niyo po, pagpunta nila doon sa island of Melitang yon, naging mabuti sa kanila yung mga tao. Naging mabuti yung pakikitungo sa kanila ng mga tao doon. At isang araw, si Apostle Paul po mga kapatid ay nag-gather ng wood para nang sa gayon, aapuyan yung wood na yon. At habang hawak-hawak niya yung bundle na yon, ng wood at may stick siya na may flame, may viper na kung saan lumabas dun sa wood na yon. Syempre may apoy nga. Paglabas
Sindi nung apoy na yon, may lumabas na viper doon o snake doon at biglang kinagat si Apostle Paul at naghang yon. Talagang kumapit yon sa kamay ni Apostle Paul. At alam niyo po ba mga kapatid, ang ginawa ni Apostle Paul, sinake niya yon at actually habang kagat-kagat si Apostle Paul nung snake na yon, hinihintay na lang ng mga tao yung pagkamatay ni Apostle Paul. Biruin mo yun, hinihintay na lang yung pagkamatay niya at ang ginawa niya, winasiwas niya lang, sinake niya yung snake na yon at the rest is history. Alam niyo po, Paul faced a real trial. Nung siya ay nandoon sa lugar na yon, sa island na yon ng Milita, bukod dun sa poisonous snake na yon, marami pang mga poisonous na mga pagsubok na kanyang kinaharap. Napakadami. At dito mapapansin natin that while the poison of the snake was a problem, ulitin ko, while the poison of the snake was a problem, Paul faced some far more poisonous snakes that night. Hindi lang yung literal na poisonous snake yung kanyang naranasan. Marami pang mga poisonous na kung saan mga pagsubok ang kanyang naranasan nung gabi rin na iyon. And that poison has the power to ruin his life and even end his ministry. However, Paul shook off every single one of them. Ano ang ginawa? Ano ang response ni Apostle Paul dito sa pangyayaring ito? Acts chapter 28, 1-6. Once we were safe on the shore, he learned that we were on the island of Malta. Oh, by the way, importante ito sa Book of Acts, yung we. Di ba sinabi natin, ang author nito, walang iba kundi si Dr. Luke, yung author ng Book of Luke. Ibig sabihin, kasama siya dito. Once we were safe on shore, we learned that we were on the island of Malta. Verse 2. The people of the island were very kind to us. It was cold and rainy. So they built a fire on the shore to welcome us. As Paul gathered an armful of sticks and was laying them on the fire, a poisonous snake, driven out by the heat, bit him on the hand. Verse 4, the people of the island saw it hanging from his hand and said to each other, a murderer. No doubt, though he escaped the sea, justice will not permit him to live. Verse 5, But Paul shook off the snake into the fire and was unharmed. Verse 6, the people waited for him to swell up or suddenly drop dead. But when they had waited a long time and saw that he wasn't harmed, they changed their minds and decided he was a god. So join me in our message today entitled, Overcoming the Poisons of Life. Overcoming the poisons of life. Paano natin ma-overcome itong mga poisons na ito ng ating buhay? Iba't ibang mga poisons ang makikita natin dito na kung saan pwedeng mag-end sa buhay mo, mag-end sa ministry mo, mag-end sa karir mo kapag hindi ka pa nakapag-response ng maayos dito. Number 1, makikita natin in verses 1-3. Once we were safe, pagdating ng na-shipwreck sila on the shore, we learned that we were on the island of Malta. The people of the island were very kind to us. It's what's cold and rainy, so they built a fire on the shore to welcome us. As Paul gathered a armful of sticks and was laying them on the fire, a poisonous snake, driven out by the heat, bit him on the hand. Ang ganda nito mga kapatid. How to overcome the poisons of life. Number 1, shake off the poison of crisis. Shake off the poison of crisis. Dalawang importanteng bagay ang dapat nating makita dito. Biruin mo, when Paul was beaten, nung siya ay, alam mo, napakaraming krisis na kanyang naranasan dito. Hindi lang, of course, kasama yung literal na pangyayaring ito at yung mga bagay na kung saan makikita natin yung mga figurative na mga bagay dito. First, crisis is inevitable. Unang bagay, mga kapatid, dapat maunawaan mo that crisis is inevitable. Troubles are part of everyone's life.
talagang dumadating ito sa buhay natin. Kahit na anong sitwasyon mo, sa panahon na ikaw ay bagsak, sa panahon na ikaw ay okay, crisis is inevitable. Dapat malinaw sa iyo to. Hindi mo mapagtatagumpayan ito, kapatid, kapag hindi malinaw sa iyo na talagang darating yan sa buhay mo. Magtino ka, gumawa ka ng kalokohan, umayos ka, magsira ka, darating ang krisis. Kristiyano ka o hindi ka Kristiyano, dapat maintindihan mo muna that crisis is inevitable. Single ka, may asawa ka. Babae ka o lalaki ka, bata, matanda, may ngipin o wala. Talagang hindi mo maiiwasan ang krisis. Second, crisis is no respecter of persons. Crisis is no respecter of persons. Ibig sabihin, walang pinipili ang krisis. Of course, we know God took care of the poison. But here's the problem. Ito problema dito. The crisis came when Paul was engaged in doing good. Dumating yung krisis. Anong ginagawa ni Apostle Paul? Mapapansin natin, tinulungan niya yung mga tao. Nakuha po natin yon. Tinulungan niya yung mga tao. Of course, sa tulong ng Panginoon, pero isa siya sa main character dito. Kung bakit nangyari ito. Tinulungan niya yung mga tao. Ano pa, nag-gather siya ng wood. Biruin mo, hindi siya tutulala. Hindi nakatulala ito. Talagang masipag. Kaya nga lagi natin sinasabi, kapag ikaw ay nasa ibang lugar, kapag ikaw ay nasa ibang bahay, huwag kang tutulala. Maniwala ka, kapatid, madali kang mawawala kapag ikaw ay laging nakatulala. Sa trabaho, nasa ibang bayan, nasa ibang lugar, wala kang ginagawa, dapat masipag ka. Kaya lang ito matindi. Mas nagsipag naman siya. Inayos naman niya. Pero may krisis na dumating sa kanya. So dapat maintindihan mo talaga that crisis is no respecter of persons. Maging tamad ka o masipag ka, daratan ka ng krisis. O napansin mo, ito tignan nyo maigi. Nag-gather siya ng wood. May fire. Ngayon, syempre, sisindihan yung wood na yon. Kasi rainy and even napakalamig. At that time, biruin mo rainy na. Tapos napakalamig pa, parang nung nakaraan sa Japan kami, sobrang lamig. Habang sa Philippines, napakainit naman, doon super lamig. Tapos may panahon naman na uulan pa. Yung, alam mo, yung mga ngatog ka ng matindi. Ito yung ginawa nila. Of course, kailangan nila ng fire. Kaya nga, madalas sa mga bansang ganun, di ba? Kapag usually, lahat halos ng establishment may heater. Kailangan talaga ng heater. Kaya nga, pagdating dito, of course, wala ang heater nila dito. Ano lang susunugin lang yung kahoy . Kaya lang, pag sunog ng kahoy, syempre mabubulabog yung mga snakes. Kinagat ngayon si Apostle Paul. O biruin mo, napansin nyo, yung mga snake lumalabas pag busy ka. Yun. Lumalabas yung mga snakes kapag on fire. Napansin mo yon? O ayaw mo ng snake na kagatin ka, pero hindi naman madalas ganito pero usually ganito nangyari, nabubulabog sila . O wag kang magbisi. Wag mong galingan kung ayaw mo nakikriticize ka. Kaya kawawa ang mga tao, iniisip lagi yung iniisip ng ibang tao. Walang mangyayari sa'yo. Mabuburo ang buhay mo kung hindi ka sanay sa criticism. Kasi lalabas ang criticism, or lalabas ang crisis. Okay, lalabas ang krisis sa atin, sa ating buhay. Kapag ikaw ay nasa panahon ng ganito biruin mo, yung nagtitino ka may krisis, kaya lang kasi hindi naiintindihan ng tao. Kung bakit may krisis, inaayos ko yung buhay ko, but may krisis, hindi niya nakita na oportunidad, yung krisis na yun sa kanyang buhay. Napansin mo ba, kapag wala ka ng problemang nire-resolba, kapag wala ka ng krisis, wala ka ng trabaho. Kapag wala na tayong problema sa gutom, kapag nagtatrabaho ka sa restaurant, wala ka ng trabaho. Wala ka ng negosyo. Kapag wala na tayong problema sa init, wala na yung negosyo ng aircon, yung electric fan. Napansin mo, sasagana ka sa buhay, gagaling ka lalo kapag ikaw ay dumadaan sa krisis. Kaya nga dapat, tama ang tingin mo sa krisis, hindi porket matino ka,
wala na dapat crisis. Ay, hello! Crisis is an opportunity. Siguro kung hindi ako dumaan sa crisis, sa buhay, yung pamilya namin na halos walang makain, siguro hindi ganito katindi yung drive ko eh. Alam mo yon? Para umalpas sa hindi magandang buhay. Siguro kung hindi ko nakita yung krisis, hindi, alam mo yung mga problema na dumating sa aming buhay, hindi ako masyado magsisipag. Hirap na nga namin, tamad pa ako mag-aral. Ang hirap na nga namin, nakatulala pa ako. Napansin mo kapatid, crisis is an opportunity. At itong crisis na ito, mapapansin natin, pero mo yung ahas na yun. Lumabas nung panahon na busy siya, nabubulabog ang mga kinig ka maigi dito, nabubulabog yung mga ahas sa mga taong productive. Lalo pag on fire. Bakit? Gusto ka nilang mapahinto. Mabubulabog yan. Bibigyan ka nila ng mga krisis sa buhay. O napansin mo, may maiinggit sa'yo. Kapag productive ka sa trabaho mo, may maiinggit sa'yo. Baguhin mo yung isip mo doon. Dapat tama yung magiging response mo. Kaya pala ako ginaganito kasi nabubulabog sila sa excellence mo. Nabubulabog sila sa galing mo. Nabubulabog sila sa bagong ginagawa mo. Kaya dapat tama pananaw mo. Hindi porket may crisis kang pinagdadaanan, okay na. Tandaan mo kapag ikaw ay nasa negosyo, may kalaban kang kumpanya. May mga maiinggit sa'yo. Napakabilis ng reactions ngayon ng paligid natin, ng social media. Kailangan, dapat ready kang kumarga dito. Hindi porket matino ang ginawa mo, wala nang krisis na darating. Kaya nga may krisis nabubulabog sila. Nabubulabog yung mga tao. Napansin po natin, and that crisis, tandaan mo, ay oportunidad. We seem to believe that our faithful to the Lord is some kind of a shield against trouble in our life. Na kapag naging faithful ka sa Panginoon, may shield ka na sa mga krisis. Minsan pa nga, madalas pa nga, inaalaw ni Lord yung krisis eh. Kasi nga, opportunity siya. Hindi porkit nang tinuka, wala ng krisis. Tanungin mo si Job. Tanungin mo si Shadrach, Meshach, Abednego, si Daniel, si Elijah, si Elisha, yung mga disciples ni Lord. Tanungin mo mismo si Jesus Christ. And do like Paul did. Put your faith in the promises of the Lord and believe Him for the help you need. Shake off the poison of crisis. Shake off. Kapatid, ipagpag mo lang yan. Simula ngayon, pag ikaw ay dumadaan sa krisis, na maayos naman yung pinagdadaanan mo, pagpag mo na yan, maniwala ka kapatid. Huwag mong masyadong, alam mo yung magpabagsak ka. Tingnan mo ito na oportunidad sa buhay mo. Na kaya ako nakakaranas na ito kasi productive ka. Or hindi ka man productive pero gusto mo nang umayos ang buhay mo. Tiyak yung daraan ka doon. Pagpag mo. Shake off that poison of crisis. By the way, pag hindi mo shake off yan, malalason ka ng krisis na yan. Kailan naman ako naglilingkod kay Lord? Nung kailan naman ako nagtitino? Bakit may mga ganito? Ayaw mo nun. Lalago ka dyan. Ayaw mo nun. Nagbubukas si Lord ng oportunidad para magkaroon ka ng wisdom. Di ba wisdom is more on problem solving? Paano ka gagaling? Wala kang sinosolve na problema. Ayaw mo nun dahil productive ka. Pag dating ng crisis, ibig sabihin, ipopromote ka ni Lord. Dahil doon sa crisis na yun, ayaw mo nun. Nakuha po natin, shake off that poison of crisis. Number 2, in verse 4, the people of the island saw it hanging from his hand. Ito na, nakita ng mga tao. Nakahang yung poisonous na viper na yon sa kamay ni Apostle Paul and said to each other, a murderer. Biruin mo yun. No doubt. Though he escaped the sea, justice will not permit him to live. Ang lupit.
nakagat ng ahas, murderer na agad. Mapapaliwanag ko to. Ano ang gagawin natin? How to overcome the poison of life. Number 2, shake off the poison of criticism. Una, shake off the poison. Ano yung unang poison natin? Crisis. Pwede ka, mga kapatid, pahintuin yan. Pwede kang tapusin ang crisis na yan pag mali ang response natin dyan. Second, shake off the poison of criticism. Biruin mo yun, kinagat na yung tao, sinabihan agad ng mamamatay tao. Pinaparusahan siya. Ang tawag sa kanya doon nakarma. Ay, kinakarma to. Alam mo, dalawang importanteng bagay muna dapat maunawaan mo dito. First, people criticize because it's hard to analyze. People criticize because it's hard to analyze. Mabilis mag-criticize ang isang tao kasi mahirap mag-analyze yung mag-isip. So as soon as Paul is bitten by the snake, the people of the island began to criticize him. They were very suspicious people, and they assumed that viper bit Paul because some evil in his life. Dahil masama siyang tao, kaya siya kinagat. Maraming mga tao ang bilis mag-criticize kasi mahirap, alam mo, it's hard to analyze. Kaya nga mabilis sa taong mag-judge Bakit mahirap magtimbang? Bakit di ka maigi dito? Expect mo yon, tamad ang taong mag-analyze. Tamad ang taong, di ba, lagi ko ang sinasabi, kapag ikaw may na-o-offend ka, may problema ka, dapat timbangin mo muna. Huwag ka agad-agad, alam mo yun, nagdidesisyon, nagagalit, nang walang kapararakan. I-analyze mo muna yung sitwasyon bago ka kainin. Nung pakiramdam, i-analyze mo muna ang sitwasyon bago ka kainin ng iyong emosyon. Kaya lang, people criticize because it's hard to analyze. Una, pansin mo, ang hilig ng mga tao ngayon, headliners. Kung ano makita sa headline, yun na. Ang problema, kumagat ka agad. Kung ano yung nakita, kung ano yung unang narinig, yun na yun. Yung hindi mo na ina-analyze sa mga bagay-bagay. Bakit? Mahirap kasing mag-isip. Kaya maraming mga tao nalalaglag sa kasalanan, nalalaglag sa pagsubok, nalalaglag sa tukso kasi hindi muna nag-iisip. Napansin mo ang tao, pag tinamaan ng emosyon, hindi na nag-iisip yan. Mabubuhay ba siya ng taong yon? Susuportahan ba siya sa paglilingkod ng taong yon? Ano mangyayari sa buhay niya? Walang isang tao, tinamaan ng emosyon, di na mag-iisip yan. Yan ang pangkaraniwang tao. People criticize because it's hard to analyze. Hindi muna nila pinag-isipan, murderer agad. Porket kinagat. Napansin natin. Second, people criticize because it's easy to prejudice. People criticize because it's easy to prejudice. Ang prejudice, mga kapatid, preconceived opinion ito that is not based on reason or actual experience. Basta ayaw ko siya. Ano lang, ganun lang yun. Basta ayaw mo. Pwede sana may reason ka, pinag-isipan, hindi basta. Ito yung unjust behavior. Sa isang unfounded na opinion. Sa isang hindi napatunayan na opinion. Biruin mo, kaya nga ang Bible, napaka-importante, 2 or 3 witnesses Kasi isa, titagilid pa yan kahit na nga minsan, 2 witnesses, titignan mo muna din yung karakter, yung background doon ng nagwi-witness sa'yo Biruin mo yon. Kaya pagdating sa korte, hindi basta-basta dapat tinitimbang ng maigi yan. Kaya lang ang problema, ang tao may sariling korte sa puso, sa kaisipan. Ang bilis mag-prejudice ng isang tao. Basta inis ako sa kanya. Basta ayaw ko siya. Napansin mo, kaya pumapangit ang araw mo, pumapangit ang buhay mo, kasi because of prejudice. Kaya natatatad ng kasalanan ng isang tao because of prejudice. Alam niyo po, sa totoo lang interview, he was being punished because he was a wicked man. Yun ang view ng mga taga rito sa island na ito ng Malta, kasi masama siyang tao. Alam niyo po, si Neptune, the god of the sea,
Maybe ganun ang pananaw nila eh. Si Neptune, yung God of the Sea. God of the Sea, di ba shipwreck sila? Hindi siya kinuha ni Neptune. But Nemesis, the goddess in charge of dispensing justice. Si Nemesis, siya yung in charge naman sa pagdidispense ng justice. O baka yun, dinali siya ni Nemesis. Buti hindi siya kinain ni Neptune, pero hindi siya nakawala kay Nemesis. Ganon yung pananaw nila. Alam mo, sa totoo lang, may mga tao na kapag may pagsubok ka, makinig ka maigi dito, may mga tao na kapag may pagsubok ka, automatic may ginawa kang masama. Automatic may ginawa kang kalokohan. Kapag may mga pagsubok kang pinagdadaanan, may mga tao na kung saan, matik sa kanila yun. Ay, may ginawa kasing kalokohan yan. Ay, dahil sa pamilya niya yan. Ay, dahil sa ganito yan. O, napansin mo yun? O, basahin ko sa verse 4 sa Tagalog. Nang makita ng mga taga roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, siguro'y mamamatay tao yan. Of course, alam naman natin yung past niyan. Diba? Pero hindi na yun yung issue natin dito. Ang issue dito, itong pangyayaring ito. Hindi na siya ganon. Okay, yung judgment nila, sang-ayon sa pangyayaring ito, naligtas nga yung 200 plus na tao eh. Tinutulungan pa. So, ganun agad yung prejudice nila. But all you have to do is to shake off that poison of criticism. Tandaan mo lagi, people criticize because it's hard to analyze. Kaya niya ako kinikriticize ng ganyang kadali. Kasi nahihirapan siya mag-analyze. Siguro kinakapos na ng konti yung pag-iisip niya. Pakapagod na mag-isip. Kaya hindi na nagtatanong, hindi na nag-a-analyze ng maigi. Baka napagod ng mag-isip. Ulitin ko, maraming mga tao. Ikikriticize ka dahil hirap silang mag-isip. Kaya ang unang pagaganahin na lang, yung puso. Because it's hard to analyze. And people criticize because it's easy to prejudice. Napansin mo isang bagay, pero mo, uy, ano to, makasalanan to. Uy, may maling ginawa to. Uy, ganun, kasi ganito to. Kasi ganyan siya. It's easy to prejudice. Madali lang magsabi ng opinion based sa isang emosyon o opinion ng ibang tao. Ang matindi dito, dinamay pa nila yung langit sa prejudice nila. Napansin mo yon? Nagdamay pa ng iba. Ibig sabihin, siguro kaya hindi nakaligtas to kay Neptune no? O sige, yung God of the Sea, di ba? Tikal lang silang mamatay eh. Pero kay Nemesis, di sila nakaligtas. Alam mo, sa totoo lang, if you're not careful, the criticism you face from others will cause you to become defeated. Pag ikaw criticize, kapag hindi ka careful dyan, maniwala kayo mga kapatid. Sa 25 years ng paglilid ko, may mga nagtatanong sa akin, paano nyo po napagtatagumpayan kapag ganito yung sitwasyon? Sabi ko, ganyan talaga ang tao, hindi nag-iisip, karamihan. Hindi lahat may mga tao talaga nag-iisip. Pero sa tao, mas madaling mag-prejudice kasi mahirap mag-analyze. Pagbigyan mo na. Pagbigyan mo na kasi in the first place, tutulungan ka naman ng Panginoon di ba? The avenge his mind, sabi ng ating Panginoon. Alam niyo po, sa totoo lang, there are times when you and I deserve the criticism we receive. Totoo naman, di ba? May constructive criticism eh. May panahon na ikaw at ako, deserving tayo doon sa criticism na yon. There are times when we are wrong and we need to be shown our errors. Tama lang yun. May mga ganun din. Kahit sa social media eh. Di ba? Hindi naman lahat tama ka eh. May panahon na mali ka talaga. Sa buhay natin, may panahon na mali ka at deserving mo yung criticism na yan. At yung constructive criticism na yan, makakatulong sa'yo yon. There are other times, listen to this very carefully, when we are trying to do our best and still we are criticized, misunderstood, and misrepresented. Darating yung panahon na yan, makikriticize ka, mami-misunderstood ka, mami-misrepresent ka, biruin mo, sasabihin pa yung pangalan mo, sinabi mo yon. O kaya ikaw yon. But if you're not careful, criticism will make you want to give up and quit.
Magawa naman ako ng matino. Naglilingkod naman ako kay Lord. Naayos ko naman. Bakit ganyan? Mag-quit ka na. Kasi hindi malinaw sa iyo na natural yun. Dumadaan ang lahat. Hindi lahat ng tao nag-iisip ng maayos. Yung mga tao, ang bilis ng prejudice nila. Preconceived, alam mo yun, yung idea nila. Kasi ito, sa totoo lang, sabihin na natin masama yung tao dati. Ang daming ang daming anggulo. Porket ba masama yung tao dati? Siya na rin ang gumawa sa krimen ngayon? Pwede mo siya maging suspect, but it doesn't mean siya agad yun. Mag-isip ka muna bago mo siya i-judge. Nakawa po natin, ang malupit nga, hindi nga si Apostle Paul gumawa nun eh. Pinagbintangan pa siya because of prejudice. Kuha natin yun, ganun kasi yung pananaw nila. Isipin mo na lang, napapagod na sila mag-isip. O pasalamat ka na lang kasi ikaw, hindi mo katulad nila. Kaya lang sa ganong klaseng pamumuhay, sa ganong klaseng response, kakainin ka na nun. Naniwala ka, pag nakasanayan mo hindi nag-iisip, pag nakasanayan mo hindi nag-a-analyze, tapos ka kapatid. Kakainin ka na ng buhay, magiging ganyan na lagi yung response mo sa buhay, mamaya, yari ka na. Ang tawag doon, self-destruction. Very destructive kapag hindi nag-iisip. Very destructive. Subukan mo mag-isip habang nagdadrive ka. Subukan mo wag mag-isip habang nagdadrive, habang naglalakad. Subukan mo wag mag-isip. Ano mangyayari? Patay. Kaya, ang hindi pag-iisip ng maayos, nakamamatay. Nakamamatay. Kaya nga mga kapatid, always remember that people criticize you because it's hard to analyze. People criticize you because it's easy to prejudice. Shake off that poison of criticism. Be careful, mag-ingat kang maigi. Doon sa mga criticism na yon, mag-ingat ng maigi. So what to do when you face criticism? If you are wise, you will consider the source of criticism. Ulitin ko What do you do when you what do you do in the face of criticism? Kapag ikaw ay nandiyan na sa criticism na yan, if you are wise, you will consider the source of criticism. Iko-consider mo sino yung nagkikriticize. And remember this, listen, some people deserve to be listened to, and others do not. Kaya tinitignan ko yung karakter na nagkikriticize. Kapag hindi, may mga tao, pakikinggan mo talaga eh. Ako, sa totoo lang, may prejudice din tayo eh. May ayaw akong tao eh. Pero kilala ko yung taong yun eh. Mataas yung level ng kanyang karakter. Kahit na unang bugso ng damdamin, parang ayaw ko siya. Pero kita ko, ayaw ko lang siya siguro sa ibang way niya. Pakikinggan ko yun eh. Pero may mga ibang tao, walang kakwenta-kwenta to, hindi ko pakikinggan to. Pag wise ka, you will consider the source of criticism. Sino ba nagkikriticize sa'yo? Hindi nga kumikilala sa totoong Diyos yan eh. Hindi nga kumikilala sa Bible yan, na final authority ng faith and conduct. Kung saan siya huhugot ng criticism niya, saan siya huhugot ng ibang bagay, edi doon sa emosyon niya o kaya sa ibang bagay. Consider the source. Kapag mapagkakatiwalaan, pag tama naman, listen. Makikinig tayo kasi blessing ang criticism. Di ba? Kaya nga importante yung feedback. Pero hindi lahat ng feedback pinakikinggan mo. Okay, hindi lahat pinaniniwalaan mo. So consider the source. Get your eyes off the critics and focus them on Jesus instead. Shake off the poison of criticism. Ay, maniwala ka kapatid. Ang tao pa naman pag na-criticize, naglilinger yan sa isip niya. Di ba? Once, yung mga bagay na naglilinger sa isip mo, yun ang kumakain sa buhay mo. Yun ang kumakain sa buong araw mo. Maniwala ka kapatid, lahat tayo dumadaan sa ganyan. Once na may mga negative na nabanggit sa'yo, once na may nag-criticize sa'yo, naglilinger yan. Paano mo matutulungan sarili mo? Pag tama, magbago. Tigil mo yung pride. Hindi masamang magbago. Nakuha po natin, for example, dating pananaw mo ganito, kaya lang natuklasan mo, mali pala, edi magbago ka. Kapag hindi naman, pag hindi naman tama yung sinasabi, ay bakit mo iisip-isipin? Bakit mo i-meditate day and night? Para maging successful ka, yung Word of God, in-meditate mo day and night, Joshua 1:8. Di ba? Kasi yung minimeditate mo, nagagawa mo.
Kaya nga, meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Kaya kung ano ang minimeditate mo, yun ang magdidetermine kung magiging prosperous ka o successful ka. Kung hindi ka magiging prosperous o hindi ka magiging successful, ano yung naglilinger dyan? Ano yung nire-reflect mo dyan? Shake off that poison of criticism. Sadyang may mga tao lang na hirap talaga mag-isip ng maayos. Sadyang may mga tao lang na kami kanya-kanyang mga prejudice. Sadyang may mga taong ganun. Huwag ka nang tumulad doon at isipin mo na lang, may constructive, saka mag-destructive na criticism. Shake mo yung destructive na criticism, and then yung constructive, pilitin natin at piliin natin na magbago doon. Pero kapag poisonous, shake it off. Number 3, last but not the least. Ito, ang ganda nito. Verses 5 and 6. But Paul shook off the snake into the fire and was unharmed. Iruin mo yun. Pwede pala, tinamaan ka ng gano'n, no? Tapos magiging unharmed ka. Napatunayan ko to sa buhay. Kasi ulitin ko, may mga nagtanong nga sa akin, paano ginagawa to? Kasi syempre, pag tinamaan ka ng mga ganyan crisis, criticism, sapul ka agad mahihinto ka buong araw So pwede pala na hindi ka ma-harm. Pihira na mga bagay na to. But Paul shook off the snake into the fire and was unharmed. Verse 6, the people waited for him, eto na, to swell up or suddenly drop dead. But when they had waited a long time and saw that he wasn't harmed, they changed their minds and decided he was a god. Ang ganda nito, kapatid. How to overcome the poisons of life. Pangatlong uri ng poison, shake off the poison of cynicism. Cynicism means pessimism. Simplihan natin, negative. May mga tao, negative talaga. Cynic. Biruin mo yan. People waited for him to swell up or suddenly drop dead. Nihintay nila, mamamatay yan, mamamatay yan. Oh, mamamatay na yun, no? O babagsak na yan, babagsak na yan. O mawawala na yan. O aayaw na yan sa ministry, aayaw na yan. O mawawala yan, mawawala yan. Sana maging pangit ang response niya para mawala siya. Napansin mo, puro negative. Ilan mga tao ganyan na ginawa sa'yo? Ay, pambihira, kapatid. Dalawang importanteng bagay dito. First, some cynics are unkind. Maraming mga cynics, maraming mga negative people, unkind talaga. Biruin mo verse 6 sa Tagalog, hinihintay nilang mamaga si Pablo o kaya'y biglang mabuwal at mamatay. Grabe, kinugot na nung ahas, sinintay mo pang mamatay. Mawala. Maraming mga tao unkind. Kaya every time, makinig ka maigi dito, na makaka-receive ako, every time makaka-receive ako ng mga unkind na words o unkind na comments ng mga tao, isipin mo, may ganyan talaga tao. Inisip ko nga yan. Ako nga, ganyan nga ako dati. Pinaglalaroan ko nga yung mga born again dati. Ay, ibang klase ako mag-persecute dati. Pahiyaan. Ginawa ko nga yan. Ginagawa talaga ng pangkaraniwan na tao yan. Nang walang sa tamang kaisipan. But here, a lot of cynics are unkind people. These people were sitting there watching Paul, waiting for him to swell up, fall down, and die. They expected a great fall from the apostle. Babansin, nag-i-expect na matinding pagbagsak kay Apostle Paul. They were a cynical crowd that looked for nothing good to come off this situation. Napansin mo yung statement dito, hinihintay nilang mamaga o kaya biglang mabuwal at mamatay. Pwede ba hinihintay mong umalis yung snake sa kanya? Sana umalis na yung snake sa kanya. Sana wag siya napuruhan. Maraming mga tao, hindi positive mag-isip, negative. And a lot of cynics are unkind people. Meron mga tao, makinig ka maigi dito, hinihintay ka lang mawala. Mayroon mga tao, tinitingnan lang nila yung pangit na kalagayan mo at wala silang ginagawa. Hahayaan ka lang nila. Maniwala ka. May mga tao, hahayaan ka lang nila. Hihintayin ka lang nila.
in my early ministry, dito sa church, first day ko na mag-assume ng pagiging senior pastor, a lot of pastors. Bakit po? Hindi ko inanalyze to kasi direkta po nilang sinabi sa akin yun. Nung unang araw ko pa lang, nung ini-install ako as senior pastor, parang ang dating, tatagal kaya yan? Yung iba, 3 months lang yan. O ako, 6 months. Baka 1 year, tumagal yan. Yang totoy na yan. Mga pastor po yung nagsabi nun sa akin. Batang pastor na nga eh. Hindi na nga okay yung church eh. Sana, instead na ganun sinabi mo sa akin, pinuntahan mo ako, tinulungan mo sana ako. Hindi ko na nga alam gagawin ko eh. Hirap na nga ako eh. Sana man lang, bilang mga nakakatanda sa kamatagal, yung tinapik ka man lang, kaya mo yan. Baliktad, hitay pa ako mawala eh. Napansin mo, sa verse 6, these people expected him to swell up or suddenly fall dead. Napansin mo, expected. Biruin mo may pinagdadaanan ka, tapos expected nila yung mangyayari sa yung hindi maganda. Di makakagraduate yan. O biruin mo yun. Di yayaman yan. Naku, lapit na siya mag-backslide. Sana nung ginanon mo, sana pinag-pray mo na lang. Kung hindi mo malapitan, pinag-pray mo man lang sana para hindi ka tinatamaan ng kalukuhan na yan sa isip. Kasi magiging ano sa'yo yan, magiging lason mismo sa sarili natin yan pag ganyan tayo. But some cynics are unkind. Sabi ko, ganito pala kalupit ang mundo. Whether saan man ako pumunta, may mga unkind na tao, hindi ka man lang tanungin. Kung totoo ba yun o hindi ba yun, kumusta ka ba? Pero mo, hindi makakatapos siya, hindi makakagraduate yan, hindi aayos siya, magbabackslide yan. Kaya lang mga kapatid, tanungin kita, magkakatotoo kaya ang iniisip nila sa'yo? Yun lang. Cynics are unkind. O, eto. Nako, awa ka dito. Tignan nyo itong maigi. Some cynics are unstable. Tignan nyo po. Verse 6. The people waited for him to swell up or suddenly drop dead. Tignan nyo ito maigi. But when they had waited a long time and saw that he wasn't harmed, they changed their minds and decided he was a god. Ay, pambihira. Napansin mo? Hindi stable itong mga taong to. Ano ibig sabihin doon? Pabago-bago ng pananaw. That's why, listen to this, don't let their temporary opinion become permanent in your mind. Huwag mong hahayaan na temporary opinion ng mga negative people maging permanente sa isip mo. Dahil maraming mga tao unstable. Parang politics. Kakaaway kahapon, magkakaayos na ngayon. Hoy, magkaka-churchmate, magkakaaway pa rin ngayon. Politics, showbiz, sa buhay ng isang tao. Remember that some cynics are unstable. Kaya wag mong hahayaan na yung mga opinion nila, yung temporary na opinion nila, magiging permanente sa isip mo. Temporary ka, biruin mo, kinain ka buong araw, samantalang sa kanila, bugso ng damdamin yung ginawa nila. Pero naging permanente sa isip mo. Kinain ka. How many in this room right now? Ilan po sa atin ngayon na mga nanunood, naging object ka of a cynic's words? You will never make it. This church thing won't last. Di naman magtatagumpay yan mga yan. Babagsak din yan. Di naman totoo yan. Sinungaling yan. Some people are just waiting for you to fail and to fall. Ulitin ko. Some people are just waiting for you to fail and to fall. If you are not careful, listen to this very carefully. If you are not careful, the prophecy of the cynic can become self-fulfilling.
Alam mo ba, prophecy sa'yo yan. Ng mga tao, kapag hindi ka nag-ingat, magiging totoo sa'yo ang iniisip ng iba. You make a mistake and you say, what's the use? Ayaw na ako. Ayaw ko na ito. Remember this, brothers and sisters. The cynics do not have the last words. The cynics do not have the last words. Jesus has the last words. Hindi sila Diyos. Hindi nga sila word of God eh. Hindi sila yung last word. Unstable yung mga words na yun. Napansin natin, shake off the viper of cynicism and prove the doubters wrong. Actually, ako mga kapatid natin, hindi ko alam ganun pala eh. Sa kanila ako kinausap ng mga taong naging negative sa akin. Sa totoo, pinatawad mo na ba sila? In the first place, hindi ko na kailangan patawarin. Bakit? Hindi naman ako naghalit. Ba't ko patatawarin? Kung nagalit ako, patatawarin ko. Hindi ka ako nagalit kasi hindi ko naman alam. After 3 years, mga 4 to 5 years, kasi doon nag-boom yung ministry natin. At yung mga taong yun na cynic, yung iba nung papamentor na sa akin. Kaya nga nila inamin eh. Lumapit sila sa akin. At yung ilan doon sinabi, sinasamahan ka nga ni Lord. Alam mo, yung ba, biyak-iyak pa nga bang sinasabi sa akin, no, nagre-repent eh. Sabi ko, okay lang yun. Parte ng buhay yun. Siguro, ganun yung pananaw sa mga nangyari kasi in the past. Siguro dahil sa medyo batang pastor ako, kaya ganun yung pananaw. Kaya lang, marami sa totoo lang, bata ka na ng pastor, ganyan ka pa mag-isip. Di ba? Babagsak ka talaga, di ka tatagal. Bata ka, ayusin mo, mag-isip. Ayusin mo emosyon mo para tumagal ka. Do not let anyone look down on you because you are young. Napansin natin yun. Pick up a model. Ayusin yung purity, yung pag-iisip, yung pamumuhay. Tatagal ka dun. Hirap na nga natin, ganito pa yung pamumuhay natin. Wala na nga tayo makain, ganyan pa pamumuhay mo. Ganyan na nga yung pamilya mo, ang pangit pa ng pamumuhay mo. Bata ka na nga, ganyan pa yung pamumuhay mo. Wala mangyayari sa atin. Shake off that poison of cynicism. Shake it off. Kapatid, maniwala ka kapatid, nawawala yun. Minsan, di mo naman kailangan patunayan sa kanila kasi patutunayan ng Panginoon na sinasamahan Kanya. How to overcome the poisons of life. Ito yung mga poisons na kung saan, maniwala ka, unti-unti kang mami-meltdown. Yung poison na ito ng criticism, yung poison ng crisis, yung poison ng cynicism, maniwala ka kapatid, maglilinger yan sa isip mo, yung pinaprophesy sa'yo na hindi maganda, mamaya dyan nagiging self-fulfilling na siya. Na yung sinabi niya sa'yo, naging tama sa buhay mo. Anong gagawin mo? Shake it off. Shake it off. I don't know kung sino sa atin ngayon dumadaan sa krisis. Sa matinding criticism. Or maybe some of you, may kinakaharap ka mga cynics ngayon. Naniniwala ako kapatid na itong mensaheng ito ay para sa'yo. The Lord is telling you, shake it off. Isa pong parable about yung farmer na kung saan nagmamay-ari siya ng isang may edad ng kabayo. At itong may edad ng kabayong ito ay nahulog doon sa balon. Lumang balon ng farmer na yun na wala ng tubig. At mamaya dyan, naririnig niya yung kabayong yun na kung saan na nahulog doon sa balon. Naramdaman niya, pampihira. Nahulog yung kabayo niya doon sa balon niya na luma. After carefully assessing the situation, nakapag-sympathize, naawa yung farmer. Siyempre, matagal niya ng alaga yun eh. Old na nga eh. Tumagal sa kanya yon. At nag-decide siya na tulungan yung kanyang kabayo, ilang mapabayaan niya. At ang ginawa niya, tinawag niya yung mga kapitbahay niya. At mamaya dyan, tinawag niya yung mga kapitbahay niya, o sabi niya, anong gagawin natin dito? Sabi niya, kuha kayong lupa. Ibuhos niyo sa kanya, doon sa balon. Pero ibo. So mamaya dyan, tinudod nga ng mga
Sinunod niya ng mga kapitbahay niya, pati siya. So itong kabayong to ngayon, pambihira, feeling niya, nililibing siya ng buhay. Mamaya dyan, kinatagalan, sa pagbuhos ng lupa, ay pambihira dyan. Ang ginawa niya, sinishake niya. Yung lupa na, yung mga dirt, yung mga lupa na tumatabon sa kanya, pambihira. Una, negative na siya. Papatayin niya ako ng buhay na itong mga to. Parang ganun daw ang dating. Mamaya dyan, isishake niya lang. Mamaya dyan, tinatapakan niya na. Lahat na naitabon sa kanya. The farmer and his neighbor continued shoveling. Tinatabon doon sa anong yon, sa well na yon. At ang ginagawa nitong kabayong ito, shake it off and step up. Kada tabon sa kanya, kada bagsak sa kanya ng lupa, shake it off and step up. Tabon sa kanya ng lupa, shake it off, then step up. Yun lang ang ginawa niya. He kept on repeating this phrase to encourage himself. Shake it off and step up. So no matter how painful the blows or distressing situation seemed, lumaban itong matandang kabayo na ito, and he kept on shaking it off and stepping up. Tama ka, alam mo na nangyari. Ginawa niyang tungtungan yung mga lupang yon na ibinuhos sa kanya. What seemed like would bury him, ulitin ko listen to this. What seemed like would bury him actually blessed him. All because of the manner in which he handled his adversity. Yung isang sitwasyon na tila ba gayon na maglilibing sa kanya, yun pa pala magiging pagpapala sa kanya. Maraming mga sitwasyon na dumadaan sa atin, kala natin lililibing na tayo ng buhay noon. Last na natin. Yun pala pag naging tama yung mindset mo, naging tama pananaw mo, shake it off and step up. Mapapansin mo, lahat na naibato sa'yo, natuto ka dun. Whether positive or negative, lahat na naibato sa'yo, aangat ka pala sa buhay. Nakakapagpataas pala ng lead mo. Lalo kang humuhusay. I don't know kung sino sa atin dumadaan ngayon dito. May mga poisons ngayon na nakakabit sa'yo, o kaya may mga poisons na ibinabato sa'yo ngayon. Poison ng crisis. May crisis na dumadaan sa buhay mo, sa pamilya mo. May poison ng criticism. Sadya may mga tao talaga na ayaw mag-isip. Ayaw magtanong. Ayaw mag-reach out. Pero may conclusion na sa'yo. May mga tao talaga na negative ang tingin sa'yo. Ano mo gagawin mo, kapatid? Shake it off and step up. May habag ang Panginoon. Yung mga taong negative, walang mangyari sa buhay nila. Pero ikaw, kapatid, may mangyayari sa buhay mo. Tanda mo, yung same na Diyos na nagligtas kina Apostle Paul at mga kasama niya dun sa shipwreck, ay siya ring same na Diyos na nagligtas sa sitwasyon na tinamaan siya ng snake. Mapa shipwreck or snake, sasamahan ka ng Panginoon. Sasamahan ka niya. I want you to close your eyes right now. Maybe kinakausap ka ng ating Panginoon ngayong araw na ito. I don't know kung ano yung mga poisonous na mga bagay ngayon na tumatama sa'yo. Maybe, poison yan, kapatid ng crisis. Pwede ka nang mapahinto niyan. Pwede ka nang umayaw dyan. Maybe, poison yan, kapatid ng criticism. Pwede ka nang mapahinto. Pwede ka nang umayaw. Maybe, poison yan ng cynicism. Maraming mga tao, wala talagang katiwa-tiwala sa'yo. Maraming mga tao, hinihintay lang yung pagbagsak mo. Like what Apostle Paul did. Shake it off and step up.
Ikaw na kabataan ngayon, natadtad ka na ng hindi magagandang bagay sa buhay. Ikaw isang tatay, isang nanay, natadtad ka na ng mga poisonous na mga bagay na ito sa buhay. Ganyan na nga yung sitwasyon mo eh. Pahin mo, kapatid, yung response mo. Pahin mo. Kasi magiging same din lang ang resulta. Kasi same ka lagi ng response eh. Ibahin mo yung response mo para mag-iba yung result mo. Shake it off! Kang gagaya, shake it off! And step up. May habag ang Panginoon. Makakalaya ka dyan, kapatid. Naniniwala ko, mayroon mga tao nakikinig ngayong oras na ito. Maaalpasan mo yung balon na yan na kinalalaglagan mo ngayon. Maaalpasan mo yan, kapatid. Lahat ng ibinabato sa'yo. Instead na maging lason sa'yo, magiging pagpapala sa'yo. Lahat ng batong yan. Lahat ng ibinabato sa'yo. Lahat ng basurang yan, kapatid. Instead na malason ka, mapagpapala ka ng lahat ng yan. Anong gagawin mo? Isama mo si Lord sa bawat lakad mo. Huwag kang magsasawa na magpatuloy sa Kanya. Huwag mong intindihin yung sinasabi ng iba. Yung sinasabi ng emosyon mo na kung kailan naglingkod ka sa Panginoon, saka ka pa nagkaganyan-ganyan, na parang di ka sinasamahan ng Panginoon, parang wala naman si Lord. Huwag mo intindihin yung kapatid kasi sinungalingan ang lahat ng yon. Once you believe a lie, something inside of you will die. Always believe the Word of God. The Lord will never leave you nor forsake you. If you are this person right now, at sinasabi mo, Lord, samahan mo po ako sa mga ibinabatong ito sa akin, sa mga iisip ko, sa mga nararamdaman ko, sa mga battles ko ngayon. Kapatid, surrender your life to Jesus. Lahat ng yan na pinagdadaanan mo, isurrender mo kay Lord. Please, surrender it to God right now. At sinabi ng Panginoon, siya bahala. Pag siya ang bahala, siya ang bahala. Give Him to Jesus right now. If you want to give your life to Jesus, if you want to surrender everything to Jesus, lahat ng binabato sa'yo, lahat ng pinagdadaanan mo, lahat ng nararamdaman mo, lahat, kapatid. The Bible said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wag muna yung mga these things na ibang bagay. Paghahari muna ni Lord. Ang unahin mo, kapatid. Susunod ang mga tamang bagay. Pag naging tama na, ang naghahari sa'yo. Huwag mong hayaan yung past mo ang maghari. Huwag mong hayaan, kapatid, yung guilt mo ang maghari. Huwag mong hayaan, kapatid, yung mga negative things ang maghari. Hayaan mong si Jesus ang maghari sa buhay mo. And all these things will be added unto you, the Bible said. Right now, if you want Jesus to be the King of your life, repeat this prayer after me. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung mula sa puso, sa kaibuturan ng iyong puso, ang ginawa mong panalangin na yan, maniwala ka, kapatid. Niligtas ka ng Panginoon, sinasamahan ka ng ating Panginoon. Ano mang criticism, ano mang crisis, ano mang mga cynicisms, ang kaharapin mo sa buhay. Basta, kasama mo si Lord. Kapag tatagumpayan mo yan. At sa bawat isa na dumadaan ngayon, yung tila baga tinatabunan ka na ng hindi magagandang bagay sa buhay, kapag kasama mo ang Panginoon, kakayanin mo. Shake it off and step up. Pwede ba, kapatid? Bumangon ka na. Pwede ka, kapatid? Compose yourself. Pwede ba, kapatid, magbago ng puso't isipan? Believe God. Pagkasama mo si Lord, kasama mo si Lord. Even though may hindi magagandang bagay katulad kay Apostle Paul. Even though, pagtapos ng lahat ng ginawa niya para kay Lord, may ganitong mga pangyayari sa kanilang buhay. Sa kanyang buhay, may purpose ang Panginoon. Shake it off! And step up, brothers and sisters, step up! Sa mga may karamdaman, sa mga may pinagdadaanan sa buhay, shake it off and step up.
Manampalataya ka kay Lord. Magpatuloy ka sa Panginoon. Mararanasan mo yung kapangyarihan ng Panginoon. Lord, I pray right now for your miracle sa kanyang sitwasyon. I pray, God, for healing. I pray for peace, which transcends all understanding right now to envelop this place, this family, yung career niya, Panginoon. Balutan mo po ito, Panginoon, ng iyong presensya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Church, Christian, shake it off and step up. Inaanata mo ba? Pinabaon ka na ng buhay? Nang iniisip mong yan? Naanata mo ba? Pinabaon ka na ng buhay ng mga tao? Huwag mo kaya maging self-fulfilling yung mga prophecy yan. Ng mga false prophets. Mga evil prophets na binabanggit sa'yo. Lahat ng binabato sa'yo. Kasama mo ang ating Panginoon. Napansin mo minsan kahit mga tao walang magagawa? Napansin mo si Luke ang sumulat nun? Doktor, wala rin nagawa. Minsan kahit yung mga tao na malapit sa'yo, wala nang magagawa sa sitwasyon mo. Pero si Lord may magagawa pa. Shake it off. Step up, Christian. Shake off that poison of crisis. Shake off that poison of cynicism. Shake off that poison of criticism. Step up. Step up. Tulungan ka ng Panginoon. Meron dito, nakakabangon ka na. Step up. Ipagpag mo lahat ng sumpa na binanggit sa'yo. Lahat, kapatid, na ipinabaon sa isip mo. Shake it off. Shake it off. Shake it off. May mga sumpa na tinutunaw at ginugunaw si Lord. May mga poisons na ito na nakakapit sa'yo na tinatanggal ng Panginoon. Yung akala ng mundo na magpapahinto sa'yo at wawasak sa'yo, yun pa pala magpapatatak sa'yo. Yun pa pala ang gagamitin ng Panginoon para lumago ka. Shake it off. Step up. Oh God. Come on, just reach out to God right now. Oh Lord. Hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Oh, declare it right now. And you meant it for good, Lord. Come on. Come on for the last time. Oh Lord. Declare it. I'm gonna see a victory. I'm gonna see Yes. a victory. For the battle belongs to you, Lord. Belongs to you, Lord. Yes. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle. Come on, shout it loud right now. Come on, right now, I want you to declare this song. Declare it right now. You take what the enemy meant for evil. Shake it off.
now, Christian. Shake it off and step up, church. You take. Turn it for good. For the last time. You turn it for good. Come on, declare it right now. Oh, Lord. What the enemy meant for evil. Oh, Lord. Yeah. Oh, Lord. Thank you, Jesus. We're gonna see your victory, Lord. You are victorious, God. Makikita ng mundo, Panginoon, na nagtagumpay ka sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, aaminin po namin, Lord, hindi namin maiiwasan ang lahat ng mga poisonous na mga bagay na ito. Hindi namin maiiwasan ito mga tila baga snake bites na ito, Lord, sa aming buhay. Pero hindi rin namin maiiwasan, Lord, yung grasya mo, Panginoon. Nasasamahan kami sa lahat ng sitwasyon. Sa Lord, tatamaan talaga kami, Lord. But starting today, we will shake it off and we will step up for the greater glory of our Lord Jesus Christ. Lord, para po sa iyo, Panginoon, ang pagbangon na to. Para po sa iyo, Panginoon, ang paglaya na to. Para po sa iyo, Panginoon, ang pag-ahon ng aming buhay, ng aming ministeryo, ng aming pamilya. At sa dulong-dulo, Panginoon, magbabago ang isip nila. At makikita nila na sinasamahan mo kami lagi, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Continue to change our minds. Yung response namin, itrain mo kami, Panginoon, na maging tama, Panginoon, every time na nakakalimot kami, Panginoon. Thank you na lang, Panginoon, dahil may pangako ka that you will be with us even to the end of the age, Panginoon. Salamat po, Panginoon. And right now, people of God, selyuhan natin lahat ng ating napakinggan. Huwag mong ipapanakaw sa kaaway. Dahil dadalhin mo ito habang buhay. Hindi mo ito narinig ng wala. Dahil tatandaan mo, kapatid, that you are an asset and not a liability. You were blessed by God. You were not cursed by God. In the name of Jesus. Right now, people of God, receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. And every time He declare ito, the Bible said, receive it. And it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. God bless you all. Jesus loves you. See you next week.